Okay, August 11, episode 95, Real Talk 101. This is the fifth episode, no? Tanungin natin siya. Ano ba yung pwede niyang ibigay pa sa atin na details or information or gabay, 'di ba? Para sa Lunes natin. And kung kailan niyo ito mapapanood, yan yung mensahe niyo sa araw na yan. Okay? Sa gustong mag-book ng full private reading, message na po kayo. Sa gustong magpa-ritual, sa lahat-lahat po ng mga queries ninyo, message lang po. Okay? So, kuha tayo dito. Ay, productivity. And that is the B. It is time to examine your productivity. Disorganization and indecisiveness may be causing you to miss opportunities. Take a moment to prioritize your goals and get a clear view of how to get it and where you want to go and what will take to get there. Which is okay naman talaga, 'di ba? Kasi never kang magkakaroon ng magandang resulta kung puro ka umpisa, wala kang tinatapos. And then, wala ring magandang maidudulot kung puro ka lang naman nakatunganga ka sa buong araw ng Lunes. No? Tapos mag-expect ka na meron kang pera sa paglabas mo sa trabaho. No. Kasi kapag hindi ka pumasok sa trabaho, wala kang sasahurin, 'di ba? And then ano ba naman ito? Sa school, sa students, kung hindi ka mag-aaral, di ka rin makakagraduate. Sa relationship, ganun din. No, if you will not exert an extra effort on an extra mile sa buhay mo, sa relationship ninyo, then hindi siya lalago, hindi tatagal, hindi magiging matibay ang isang relasyon kasi wala namang maging matibay na relasyon kung puro ka lang take ng take, ayaw mong mag-give. And then yung isa give ng give hanggang sa na-exhaust, 'di ba? Kapag yung tao yung dumating niya sa punto na napapagod na siyang kakabigay, napapagod na siyang kakaintindi sa'yo, napapagod na siyang tawag na to. Kasi merong relationship na one-sided na siya na lang lagi. Siya yung tagasalo ng problema ng partner niya, ng asawa niya, or basta ganun. And then, kahit nasa relationship or BFGF mode or mutual mode pa lang kayo, parang cargo de consensya na niya lahat, di ba? So, which is incorrect. So, kung ano naman yung label ng relationship ninyo, ng pagsasama ninyo, you have to be considerate enough. It takes two to tango. So, it will never be productive enough. It will never be fruitful enough kung isa lang yung nag-exert ng effort at saka yung isa pasaway. So, kung ikaw yung nasa relationship na ganyan, you better have a full private reading para alam mo kung aatras ka or aabante ka pa sa relasyon ninyo. At least you can save time, you can save effort, at hindi natatagal yung depression mo and anxiety with that person. Okay? So, again, this is your Real Talk 101. Please do support my YouTube channel, my Facebook, especially my TikTok account. And for those who are loyal and still, yung sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat, lalong-lalo na sa Piso Caravan, sa nag-donate doon sa oxygen tank at sa iba pang donations, no? And this coming December po, no, maaga ko nang i-anunsyo sa inyo. Sa gustong mag-donate ng tsinelas, it's either bago or used na mga gamit, kasi ila-live ko yan sa YouTube for this coming Christmas and New Year. Okay? So, kahit anong sizes, kasi pwede naman natin piliin yan by the time na mamimigay na tayo. At ila-live ko po yan dito sa TikTok, live ko din po yan doon sa YouTube at saka sa Facebook natin. Sana, no, kakayanin natin na makapagbigay din ng mga additional food or canned goods during Christmas and New Year. Kasi yung reading ko, no, yung binibigay ninyo sa reading, half of that napupunta sa Piso Caravan at binibigay ko every week. Kaso nga lang, dahil sa mga prohibitions dito sa TikTok, hindi ko agad-agad yan mailalabas dahil merong mga agreements na if that is not a paid partnership,
no, magkakaroon ng violation. So, ayokong magkaroon ng mga maraming violations kasi baka mawala yung TikTok account ko. Sayang naman yung effort at saka sayang yung mga suki ko dito. So, maraming salamat po sa inyo. You can reach out naman dito sa TikTok ko kung gusto nyo pong tumulong. At idadaan ko na lang po sa live, no, yung mga pinamimigay ninyo. At saka, ilalagay, kasi meron akong client na ayaw magpa-expose eh. I do have a lot of clients na ayaw talaga nilang sabihin kung sino sila. So, kaya, hindi ko rin sila pwedeng itag. Meron akong mga clients na pwede, no? Pwede kong itag. Pero most of the time kasi, nasa matataas na estado sila ng lipunan. At saka yung iba naman, hindi rin po pwede, no? 'Di ba? Kasi hindi rin sila pwedeng gawing topic mo or content mo just to get a lot of views and just to get a lot of likes. Ganun na yon. So, it comes with respect. Okay? So, maraming salamat po. Have a good noon. Bye!